Kabanata 6681. Kung tungkol sa paggamit kay Sheldon para pilitin si Yvonne, ngayon ay dapat mong maunawaan na ang lahat ng ito ay isang pakana lamang. Gaano man kalayo ang pagbagsak ng aming pamilya, hindi na namin kailangang ipaliwanag ang aming pakana sa mga tagalabas, tama. Napangiti si Nazhan. Habang medyo malambot ang kanyang mga salita, wala namang silbi ang pagtatanong sa kanya ni Harvey. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Bagamat noon pa man ay alam na niya na ang matanda ay kakaunti lang, hindi niya alam na magiging napakahirap niyang pakitunguhan. Natawa si Nazhan at nag-wave ng kamay nang mapansin ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey. Maya-maya, isang dalaga ang lumapit na may dalang isang sinaunang prasko ng alak, sa tabi ng makinis na mga baso ng alak. Kinuha ni Nazhan ang prasko, at ibinuhos ng puno ang 2 baso, at kumandat kay Harvey. Halika, Harvey, bakit hindi natin tikman itong spirit wine na madalas kong nakukuha sa isang auction kamakailan? Alak ng espiritu. Kumunat ang noo ni Harvey at kinikit ang mga mata. Nararamdaman niya na ang alak ay hindi isang ordinaryong alak, ngunit hindi niya alam kung bakit biglang gustong ilabas ni Nazhan ang bagay na ito. Nang malaman ni Nazhan ang pagkalito ni Harvey, tumawa siya. Halika. Huwag mag-overthink. Magsasalo tayo ng inumin, at maaari tayong magpatuloy sa ating talakayan. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag na ikatutuwa mo. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at nagpas siyang huwag nang magsalita pa. Sa halip, kinuha niya ang kanyang baso ng alak at nilagok lahat iyon. Pagkainom pa lang ni Harvey sa lahat, may kakaibang ekspresyon ang mukha niya. Sa orihinal, kahit ang isang tulad niya ay mapapagod ng kaunti pagkatapos makipaglaban sa napakaraming round. Gayunpaman, pagkatapos inumin ang baso ng alak, pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng kanyang pagod. Ano ang bagay na ito? Naintriga na tanong ni Harvey habang nilalapag ang wine glass. Heavenly wine, nakangiting sabi ni Nazhan. Ang nagtitinda ng alak na ito ay nagbigay ng ganitong pangalan sa alak na ito. At tinawag din nila ang kanilang sarili na mga heavenly ones. Sila ay medyo madaldal, ngunit sila ay napakalakas. Ipinadala namin ang aming mga elite na sinanay sa sinaunang martial arts, ngunit lahat sila ay hindi na bumalik. Gayunpaman, sa aking pag-unawa, hindi kami nagkaroon ng isang taong napakalakas sa aming pamilya, sabi ni Nazhan, na nagmumuni-muni. Ano, ito na ba ang pangalawang paliwanag na ibibigay mo sa akin? Hindi binigyan ni Harvey ng pagkakataon si Nazhan na ibahin ang usapan. Tiningnan ni Nazhan si Harvey sa mga mata at sinabing, hindi ito bahagi ng pagpapaliwanag. Gusto lang naming ipakita sa iyo kung gaano kami kasinsero. Ibinabahagi namin ang pinakadakilang sekreto na mayroon ng pamilya Savior. At ang sekretong ito ay ang hinala naming mga Savior na maliban sa aming mundo, may isa pang. At pagkatapos, itinuro ni Nazhan ang langit. Gusto mo bang matuklasan ko ang sekreto nitong tinatawag na Heavenly Wine and the Heavenly Ones? Nagpout si Harvey. Sa tingin mo papayag ako dyan? Oh, syempre, gagawin mo, sabi ni Nazhan nang may katiyakan. Mula ngayon, papasanin ni Yvonne ang tungkulin ng pamumuno sa aming nakababatang henerasyon. Nagulat si Harvey. Maging si Yvonne ay nagulat. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagbabago. Paano siya biglang umakyat? Mabilis siyang nag-react at bamulong, hindi ako pumapayag dito, matandang lalaki ka. Kung gayon, napagpasyahan na, sagot ni Nazhan at ikanaway ang kanyang kamay, na pinipigilan ng anumang nais sabihin ni Yvonne. Maaari mong ituring ito bilang kabayaran, o maaari mong ituring ito bilang pagdaragdag namin ng higit pang mga tungkulin sa iyo. Anuman, mula ngayon, ang tanging tao na may awtoridad sa iyo sa loob ng pamilyang ito ay ako. Maging ang iyong pinsan na si Jessie ay sasailalim sa iyong utos kung kinakailangan. Kung walang aksidente, ikaw ang susunod na matriarch ng pamilya Savior. Ngumiti si Nazhan kay Harvey at sinabing, Harvey, I have a suggestion. Since we're on this topic, I wonder if you'd consider it. Kaming mga Savior ng Walls Inc. ay kulang ng live-in na manugang.
Kung payag ka, ayos lang kahit na ang patriarch ng pamilya Xavier ay gumamit ng apelyido na York, di ba? Hindi nakaimik si Harvey. Gagawin ng matanda ang lahat para hilahin siya pababa sa putikan. So, masaya ka ba sa paliwanag ko? Isang makahulugang ngiti at mas makahulugang tingin ang ibinigay ni Nozhan kay Harvey. Obviously, kung tumanggo si Harvey, yaman na lampas sa kanyang imahinasyon ang maghihintay sa kanya. Gusto pang tumutol ni Yvonne, ngunit namumula ang kanyang mukha, at likas siyang umiwas ng tingin. Bahagyang kumibot ang gilid ng bibig ni Harvey. I don't think there will be any problem with Yvonne being the next matriarch. But the Xaviers owned by the Yorks. I don't think there's any need for that. Pero kung may hindi kayang ayusin ni Yvonne, pwede niya akong lapitan ng diretsyo. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Mabuti iyan, sabi ni Nozhan sabay kuha agad ng kontrata at inilagay kay Harvey. Dahil isa kang mapagpasya, hindi ako isang taong hindi gumaganti. Ito ang 10% ng lahat ng mga korporasyong pag-aari ng pamilya namin, at sa iyo na sila ngayon bilang kabayaran. Ang pamilya Xavier ay mananatili sa iyo mula ngayon, Harvey. Hindi nakaimik si Harvey. Hindi na kailangan yan. Wala akong ginawa para matanggap ito. Well, now, bakit ang humble mo? Sabi ni Nozhan na walang pakialam sa mukha. Kung hindi mo tinalo ang lahat ng nakababatang henerasyon ng Island Nation at ganap na sinisira ang Shinto Way, hindi makukuha ng pamilya Xavier ang alinman sa mga ito. Mula sa isang tiyak na pananaw, nakinabang pa rin ang pamilya Xavier sa iyong mga aksyon sa kabila ng pagbibigay lamang sa iyo ng 10% ng kabuoang bahagi. Kung sa tingin mo ay hindi ito naaangkop, maaari pa nating pag-usapan ito. Kung hindi sapat ang 10%, dagdagan natin ito sa 20%. Gayun din, tungkol sa aking mungkahi, dapat mong pag-isipan ito. At pagkatapos, inabot ni Nozhan ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Harvey. Wala siyang pakialam kung pinirmahan man ito ni Harvey o hindi at pinalamanan na lang niya ang kontrata sa mga kamay ni Harvey bago tumawa. Sumunod na umaga, sa Sky Corporation alas 8 ng umaga. Nagpalitan ng tingin ang lahat at tiningnan ang nilalaman ng kontrata na ipinakita sa screen. Medyo natahimik silang lahat. Tiningnan ng mabuti ni Ray ang kontrata at sinabing, "Boss, nasiraan ba ng isip si Nozhan? Hindi lang binigyan kanila ng 10% shares ng libre, ngunit sinabi pa nitong kung may Sky Corporation na nagtatrabaho sa Xavier Corporation, papayag silang magbigay sa amin ng anumang mga serbisyo na may halaga." Bagamat ang kontrata ay hindi mahaba, nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyon. Hindi na alam ni Ray kung ano pa ang sasabihin. Napabuntong hininga si Harvey. Naisip ko rin, kaya't tinipon ko ang lahat dito. Bakit hindi kayong lahat tingnan ito at tingnan kung ano ang dapat nating gawin? Pipirma ba tayo ng kontrata? Sabi ni Harvey sa walang magawang tono. Sinabi din ng matanda na hindi ko kailangang mag-alala. Hindi ito bahagi ng mga ari-arian ni Yvonne kung siya ay mag-asawa. Na ang pamilya Xavier ay hindi magiging ganoon ka-cheap. Lalong naging awkward ang atmosphere. Alam ng lahat na si Yvonne ay nakatitig lamang kay Harvey, ngunit hindi malinaw ang saloobin ni Harvey. Matapos matanggap ang 10% na bahaging ito, ang Sky Corporation ay ganap na makikipagbonding sa Xavier Corporation. Marahil ay gusto rin ni Nozhan na gamitin ang pagkakataong ito para mapabuti pa ng kaunti ang relasyon nina Harvey at Yvonne. Ngumisi si Tyson at sinabing, "Boss, nakikitang maganda ang pakikitungo ni Yvonne sa iyo, bakit hindi ka nalang magpakasal sa Xavier family at maging live-in son-in-law nila?" Isa iyon sa nangungunang 10 pamilya sa Country H, at kung makikipagtulungan ang Sky Corporation sa kanila, baka magkaroon tayo ng fighting chance kahit nakalaban natin ang rights. Kalmadong sinabi ni Harvey, "Nakalimutan mo na ba na ako ang live-in-in-law ng Jeans ng Mordo?" Ex-live-in son-in-law, ngumisi si Tyson na parang wala na siyang kinatatakutan. "Sir, alam kong lumalampas na ako sa mga hangganan sa pamamagitan ng pagsasabi nito bilang iyong mga subordinate, ngunit hindi mo ba nararamdaman na hindi mo kayang paamuin ang Jeans of Mordo?" Si Yvonne ay mas mahusay. Tumanggo ang lahat ng naruroon.
Kahit si Rachel, bagamat sobrang sama ng loob niya sa nangyari, bilang isa sa mga nagtatrabaho kay Harvey, kailangan niyang aminin na kung si Yvonne ang pipiliin ni Harvey, tiyak na mas mabuti ito kaysa kay Mandy. Nang makita ni Harvey ang ugali ng lahat, sa wakas ay napabuntong hininga siya pagkaraan ng ilang sandali. Fine, wag muna natin pag-usapan yan. The reason we're here is to talk about something important. I need one final confirmation. Dapat ba tayong pumirma sa kontrata? Dapat ba nating kunin ang 10% na bahagi? Oo naman. Bakit hindi? Si George ang nagsabi naman. Sir, medyo isolated na ang Sky Corporation sa paglipat sa Walsing. If we can bond with the Savior Corporation, it would help us in all ways. Not to mention that the Saviors of Walsing are extending us a hand. Once we sign the contract, even if we don't become a family down the road, at the very least, we can keep to our own zone of control. May mga bagay din na madali nating haharapin gamit ang pangalan ng Saviors ng Walsing. Pero kung hindi natin ito pipirmahan, baka magkaproblema tayo. Bahagyang tumango si Harvey matapos marinig iyon. Wala siyang masyadong pakialam, ngunit ngayong lumipat na ang Sky Corporation sa Walsing, dumating na rin ang kanyang buong team. Kailangan niyang pag-isipan ito para sa kanilang kapakanan. Not to mention na kung hindi niya pipirmahan ang kontratang ito, baka hindi na rin makabalik si Yvonne dahil siya na ngayon ang susunod sa linyang magmamana ng pamilya Savior. Si Harvey ay isa ring taong mapagpasya. Dahil ang sagot ng kanyang team ay pirmahan ang kontratang ito, hindi siya nagdalawang isip at personal na tinawagan si Yvonne. Siyempre, kung pipirma sila ng kontrata, dapat itong maging mas opisyal. At least, dapat niya itong lagdaan sa estate ng Saviors ng Walsing. 2:00 ng hapon, dumating si Harvey sa estate ng Saviors para pumirma sa kontrata gaya ng ipinangako. Pagdating niya, napansin ni Harvey na wala na si Jessie. Gayunpaman, naghihintay pa rin sa kanya sina Nozhan at Yvonne. Maliban doon, isang dalaga ang hindi kalayuan kay Yvonne. Mukhang nasa university pa siya at kahawig ni Yvonne. Napatingin ang mabilog niyang mata kay Harvey. Harvey's here, nakangiting sabi ni Nozhan nang makita niyang dumating si Harvey. Mas sumikat pa ang ngiti niya kaysa dati nang malaman niyang pumayag si Harvey na pumirma sa kontrata. Obviously, lalong nagiging masaya si Nozhan sa lalaking ito na maaaring maging manugang ng kanyang pamilya sa hinaharap. Halika, may ipapakilala ako sa iyo. Sa likod ni Yvonne ay ang apo ko at ang pinsan ni Yvonne, si Sia Savior. Samantala, binigyan ni Harvey ng kakaibang tingin si Sia. Siya ay isang kabataang babae na nasa 18 taong gulang. Nag-mature lang siya, at isang inosenteng aura ang pumulibot sa kanya. Ang kanyang matambok na mukha at ang kanyang hourglass figure ay ginawa sa kanya na magkaroon ng parehong inosente at pagnanasa. Kung magda-download siya ng partikular na streaming app at magsisimulang mag-stream, agad siyang makakakuha ng 10 milyong tagahanga ng napakabilis. Halika, ito si Harvey. Halatang nagdedoda din si Yvonne sa pinsan. Sandaling damapo ang mga mata ni Sia kay Harvey, at mahina niyang binati. Bayaw! Nang marinig iyon ni Yvonne, namula ang kanyang mukha, at ang ekspresyon ni Harvey ay agad na nanigas ng muntik na siyang mahulog sa lupa. Hindi man lang alam ni Harvey kung ano ang ginagawa ng matanda, na na-realize niya lang. Alam ni Harvey kung ano ang gusto niyang gawin, ang humanap ng taong inosente para ituloy ang relasyon. Nang makita ni Nozhan ang awkwardness sa mukha ni Harvey, nagbigay si Nozhan ng isang mapait na ngiti. Naunawaan niyang hindi niya ito masyadong mapipilit kay Harvey, kaya natawa siya. Okay lang, Harvey. Okay lang. Pirmahan na natin ang kontrata, at kukunin ko kayong lahat para kumain. Nagpadala lang ang Island Nation ng over a 5-grade Wagyu, and I'm telling you it's the best thing you'll ever taste. Don't miss it. Sinimulan ni Nozhan na tukuyin si Harvey bilang si Harvey nang buo sa halip na si Mr. Harvey o Mr. York, isang testamento sa kanilang pinabuting relasyon. Pagkatapos, agad na kinuha ni Harvey ang kanyang panulat at pinirmahan ang papel. Pinirmahan niya ang kanyang pangalan sa kontrata.
Nakangitiling pinirmahan ni Nushan ang kontrata at humiling pa sa isang tao na kunin sa kanila ang selyo ng pamilya Xavier at tatakan ito. Ang buong pamamaraan ay tumagal ng halos 15 minuto ngunit medyo mabilis na. Ngayon, nangangahulugan ito na ang Sky Corporation ay itatali sa Xavier's ng Walsing. Nang makita ni Ivan ang nangyari, inanyayahan niya ang lahat na kumain ng steak na may banayad ng ngiti. Inilabas pa ni Nushan ang lahat ng tinatawag niyang heavenly wine at niyaya si Harvey na uminom pa ng ilang baso. Kailangang aminin ni Harvey na medyo na-intriga siya sa heavenly wine na ito, kaya hindi siya tumanggi. Hindi nagtagal, nagsimulang magkwentuhan sina Harvey at Nushan pagkatapos ng isa o dalawang inuman. Gaya ng inaasahan bilang isa sa mga patriarch ng nangungunang 10 pamilya gayon din sa loob ng isa sa mga pinaka-elite na lipunan sa bansa H. Kung ito man ay kanyang karanasan o kanyang kaalaman ay sapat na upang humanga sa kanya si Harvey. Ang masasabi lang niya ay wala sa mga taong makakaakyat sa tuktok ng social pyramid ang mga simpleng tao. Samantala, inasikaso lang ni Ivan ang kanilang mga pangangailangan na may banayad ng ngiti. Habang paminsan-minsan ay nagtatanong si Sia, hindi sila mahalaga. Gayunpaman, bihira ang gayong mainit na kapaligiran. Hindi kailanman nagkaroon ng ganitong kapaligiran si Harvey sa Zimmers. Maging ang buong ekspresyon ni Harvey ay medyo nataranta. Walang sinabi si Ivan nang makita niya ang ekspresyon ni Harvey at kumuha na lang siya ng basang tuwalya para panasan ang kanyang noo at para masiguradong hindi siya tuluyang malasing. Gayunpaman, sa parehong oras, sa isang lugar na mas malayo sa estate, isang hilera ng Rolls-Royce ang bumangga sa estate. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6685. Vroom. Nang malapit nang matapos si Harvey at ang iba pa ay lilipat na sila sa tsaa at panghimagas, biglang may tunog na nagmula sa gilid ng pintuan kung saan sila nanananghalian. Kasabay nito, narinig din ang mga tunog ng mga security guard ng pamilya Xavier na tumatawag at sumisigaw. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang karaniwang matigas ang ulo ng mga security guard ay hindi napigilan ang tunog ng makina mula sa paglapit. Napakabilis, 12 Black Badge Rolls-Royce ang nagmaneho at huminto mismo sa entrance ng side chamber ng may pagmamalaki. Ang lahat ng mga artificial na burol, bulaklak, at damo ay nagulo. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Kaagad, 12-dosenang mga lalaking nakauniporme ng militar ang nagbukas ng pinto at lumabas sa kanilang mga sasakyan. Ang kanilang mga mata ay puno ng espiritu at puno ng sigla. Halata naman na lahat sila ay martial arts elites. Maliban doon, mayroon ding 12-dosenang mga piling lalaki at babae na nakasuot ng suit at leather na sapatos. Pagkatapos, 2 sexing sekretarya ang pumunta sa likurang upuan ng kotse at binuksan ang pinto. At pagkatapos, lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng coat na may slick back na hairstyle. Mukha siyang isa sa mga klasikong lalaki mula sa mga pelikula. Tumingin siya sa paligid ng ari-arian ng pamilya Xavier, at malamig na ngumiti, at sinabing, nasaan ang matandang Nushan? Sabihin mo sa kanya na binibisita siya ngayon ni Linus Xavier mula sa bansa A, ang Xavier Incorporated. Umaasa na wala na siya rito sa susunod na taon. Nabalot ng katahimikan ng buong side chamber nang dumaan ang tunog ng magulong yabag. Maya-maya, nakita ni Harvey ang isang lalaking may halong dugo na pumasok. Tinanggal niya ang kanyang salaming pang-araw at bumuga ng makapal na tabako. Kasabay nito, nagsuot siya ng Burberry coat, na nagmukhang isang criminal underworld big shot. Gayunpaman, kung ang mga elite ng mandirigma o ang mga elite ng negosyo sa likod niya, lahat ay nagsusuot ng mahigpit na mga ekspresyon at hindi bababa sa kalahating hakbang sa likod niya. Walang sino man ang maaaring magkamali na ang lalaking ito ay si Linus Xavier. Nagdilim ang mukha ni Nushan, ngunit wala siya sa lugar para magsalita ng kahit ano. Tumayo si Ivan na may malamig na ekspresyon sa mukha. Matapos eskan ang lalaking ito ng ilang beses, sinabi niya, Mr. Linus, di ba? Paumanhin, ngunit mukhang hindi ka namin kilala.
Kumakain kami ngayon ng tanghalian. Maaari ka bang umalis? At saka, kailangan mong ipaliwanag sa amin ang tungkol sa panghihimasok sa aming ari-arian. Kung hindi, nag-aalala ako na hindi ka makakaalis ng isang piraso. Napabuntong hininga si Naz-Han sa loob, iniisip ang pagpili ng tamang kandidato. Ramdam na ramdam niya kung gaano kalakas si Yvonne kaya napagdesisyonan din niyang huwag na lang magsalita. Samantala, si Harvey naman ay pasimpleng nakapikit habang tinitingnan ang nangyayari habang umiinom ng tsaa, at matiyagang naghihintay. Sok, ikaw si Yvonne, di ba? Nakangising tanong ni Linus. Nabalitaan ko na biglang hinayaan ng savior ng Wolsing na maging matriarch ang isang babae, at naisip ko na mali ako. Hindi ko inaasahan na totoo pala ang chismis. Pero dahil scion ka ng Xaviers ng Wolsing, dapat mong malaman na ang Country A Xavier Incorporated ay hindi lamang isa sa 8 pinakamalaking korporasyon sa bansa A, ngunit ito ay isa ring nag-iisang kumpanyang nagmula sa bansa. Higit sa lahat, kami, ang bansa A Xavier Incorporated, ang mga master ng Xaviers ng Wolsing. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka gumapang at lumuhad nang makita mong bumalik ang iyong amo? At patuloy kang sumisigaw kapag ang pamilya Xavier ng Wolsing ay kampan lang ng bansa A Xavier Incorporated. Hindi ka ba tinuruan ng matandang iyon na si Naz-Han kung ano ang dapat mong gawin? Ang iyong ugali ay nagpalungkot sa bansa A Xavier Incorporated. Kahit isang asong inaalagaan ko ay hindi ako kakagatin, ngunit ang ginagawa mo ay patuloy na tumatahol. Saway ni Linus habang umiiling-iling na parang nagkamali ng aso. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang mga naturang salita ay nakatutok sa Xaviers ng Wolsing, isa sa nangungunang 10 pamilya ng bansa H. Bagamat nakakagulat, ipinakita rin ito kung gaano ka-dominante ang bansa A Xavier Incorporated. Agad ding nagdilim ang ekspresyon ni Naz-Han. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, nunguso si Yvonne at sinabing, "Bansa A Xavier Incorporated. Isa lang silang sangay ng pamilya namin na nagtaksil sa pamilya namin. Isa lang silang conglomerate na nagawang palawakin ang kanilang negosyo matapos tumakas sa bansa A. At ngayon naglakas loob kang pumunta dito para ituring ang lugar bilang iyong sarili. How dare you? Oh, tinatakot mo ba ako? Takot na takot ako." Nagkunwaring natatakot si Linus. "You better don't get something wrong, Yvonne. Our branch is considered the Xaviers of Wolsing's main branch. Not to mention that we went to Country A because we want to expand our family and make our family stronger. At ang sangay mo ay ang sangay na iniwan namin para bantayan ang bahay. Ano, ilang dekada pa lang, at nakalimutan mo na kung sino ka. Sa sobrang akala mo ay maaari ka ng maging master." Sok, lalong lumilitaw ang pangungutya sa ekspresyon ni Linus. "Dapat ko bang sabihin na masyado kang mayabang?" Kumunat ang noo ni Yvonne. "Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin. Umalis ka dito. Kung may sasabihin ka pa, maaari nating pag-usapan ito sa kumpanya. Kung patuloy mong guluhin ang pamilya ko, tatawag ako ng mga pulis." "Nako, tumatawag ng mga pulis. Natatakot ako ngayon," sabi ni Linus na parang kinikilabutan. "Hoy, Naz-Han, I mean, Theo Naz-Han ang itawag ko sa'yo. Mukhang hindi masyadong welcome ang papalit na pinili mo sa kanyang amo. Hindi naman ganoon kaganda iyon, di ba? Dinalaw ko kayong lahat dahil sa pagkakamag-anak natin. Pinsan ko itong si Sia, no? Halika, yakapin mo ako." Laking gulat ni Sia na nawala ng kulay ang kanyang mukha habang tumatakbo sa likuran ni Harvey. Mabilis ding naglakad ang ilang miyembro ng pamilya Xavier, na napigilan si Linus na umarte ng mayabang. "Linus, huwag mong isipin na kaya mong magpanggap na hindi mo kami naiintindihan dahil lang sa nakatira ka sa ibang bansa," sagot ni Yvonne. "Hindi siya aatres. Walang sinuman sa aming lugar ang tumatanggap sa iyo. Lumabas ka, lumayo ka hanggat maaari. Kung hindi mo gagawin, ang aking mga tauhan ay hindi magpapakita sa iyo ng anumang awa." Pinalakpak ni Yvonne ang kanyang mga kamay, at 12-12 ng mga elit ang lumitaw. Malamig lahat ng ekspresyon nila.
Obvious naman na makikipaglaban sila kung pupunta ito sa hindi pagkakaintindihan. Sok, hindi ba ito ang mga martial artist na nililinang ng mga Xaviers? Bakit ginagamit pa rin ng mga tao ang mga tradisyonal na paraan? Napangisi si Linus. Kayong lahat ay dapat talagang sumabay sa oras. Alam niyo ba kung paano namin ito ginagawa sa bansa A? Upang linangin ang aming mga mandirigma, tinuturukan lang namin sila ng mga genetic na gamot. Kung kami ay magtagumpay, sila ay magiging aming mga mandirigma. Kung kami ay nabigo, kami ay magtatapon sa kanila. Ang paglinang ng isang martial artist na tulad niyo ay nangangailangan ng mga dekada, ngunit ang genetically engineered elites. Mga 10 araw lang ang kailangan ko. Iyon lang, paano nyo kami lalabanan? Halata ang paghamak ni Linus. Binaba niya ang tingin sa mga Xaviers ng Wolfsing, lalo na ang mga primitive na pamamaraan na ginamit sa bansa H. Sa kanyang pag-unawa, ang genetic na teknolohiya ng bansa A ay walang talo. Well, kung alam kong masama ang ginagawa mo dito, naghanda ako ng 12 mga bodyguard para sa iyo. Mababantayan kanila habang buhay o patay ka. Tumawa si Linus sa kabaliwan at pagmamataas. Lahat ng taong dinala niya ay may makahulugang ngiti sa kanilang mga mukha. Samantala, galit na tumingin sa kanila ang mga martial artist elites na nilinang ng Xaviers ng Wolfsing. Maliwanag na ang mga salita ni Linus ay hindi lamang nagpahiya sa mga Xaviers ng Wolfsing kundi napahiya din ang pagmamalaki ng mga martial artist na ito. Maging ang ekspresyon ni Nozhan ay madilim. Pero bago pa man siya makapagsalita ay malamig na nagsalita si Ivan. Linus, sigurado ka bang gusto mong guluhin ang buong Xaviers ng Wolfsing? Sa tingin mo ba ay maaari mo kaming udyukan na gawin ang isang bagay? Mag-udyuk, magalang nang umiti si Linus. Bakit naman kita gugustuhin? You're the higher echelons of powers in the Xaviers of Wolfsing. This little plot of land is all yours. What if you kill me just because you're upset? Habang ang mga salitang sinabi ni Linus ay tila natatakot siya, ang kanyang ekspresyon ay mas tuyo kaysa sa anumang bagay. Halatang pasimple niyang tinutokso si Ivan. Gayunpaman, hindi tanga si Ivan. Siyempre, alam niya ang ibig sabihin ni Linus. Nagdilim ang mukha niya habang sinabing, panghuling babala. Lumayas ka, ngayon na. Agad-agad. Binigyan lang siya ni Linus ng makahulugang tingin. Halika, Ivan. Kahit ano paman, totoo naman na galing pa tayo sa bansa A. Okay lang ba talaga na paalisan mo kami? Akala ko palagi mong ipinagmamalaki ang 5,000 taon yung kasaysayan at ikaw ay isang bansa ng kultura. Ano, ganito ba ang pakikitungo mo sa mga Panginoon kapag binibisita kanila bilang mga bisita? Ni hindi mo kami tretuhin ng tanghalian. Talaga, hindi na napigilan ni Ivan at ikinaway ang kanyang kamay. Itapon sila, kung lalaban sila, hindi na kailangang magpakita ng awa sa kanila. Nang marinig nila ang sinabi ni Ivan, humakbang ang 12 ng martial artist. Galit na sila matapos kutsain, at syempre, hindi sila magpapakita ng anumang awa. Sok, sa panahon ngayon, kahit ang mga aso ay kinakagat ang kanilang mga Panginoon. Pambihira, well, mayroon kang mahusay na espiritu, hindi bababasa. Humakbang pasulong si Linus habang nakapikit ang mga mata, na may pangungutya lamang sa mga mata. How dare you show me so much disrespect? I originally wanted to spend time with you as just another regular person. But all I get from you are sneers and estrangement. Kung ganoon nga, tapos na akong maglaro ng pagpapanggap. Oras na para ipakita ang aking mga kamay. Ang dahilan kung bakit ako narito ay upang ayusin ang score. At kapag naayos na natin ang score, babawiin namin ang lahat ng nawala sa aming sangay. Settle the score. Anong score ang dapat settle? Tanong ni Ivan habang nakatitig sa mukha ni Linus. Stop with the act. Siyempre meron, bumuga ng usok si Linus sa mukha ni Ivan. Ang iyong sangay ay nagsabuatan laban sa amin at ninakaw ang lahat ng mga ari-arian ng Xaviers. At ngayon, magpapanggap ka na hindi ito nangyari. Hindi ito magiging ganoon kadali.
Ang dahilan kung bakit ako bumalik sa pagkakataong ito ay para bigyan ka ng babala. Maaari mong ibalik sa amin ang Xaviers ng Walls Inc. o sa pilitan kung babawiin ito. Gayunpaman, kapag nagawa ko na ang aking pagkilos, ang buong proseso ay hindi magiging ganoon kasaya. Hamalakhak si Ivan at sinabing, ang mga gamit mo. Nang umalis ang branch mo sa bansa, isang tinapay lang ang naiwan sa atin ng buong bansa. Ang lahat ng mayroon ng Xaviers ng Walls Inc. ngayon ay ginawa gamit ang aming sariling dalawang kamay. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sa pamamagitan man ng logika o batas, ang mayroon kami ngayon ay walang kinalaman sa iyo. At ngayon, sinabi mong gusto mo ang lahat. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganitong uri ng katapangan? Tumawa si Linus. Sa tingin mo ba ay babalik ako at narito kung wala akong kumpiyansa na gawin ito? Nakikinig sa mga pananalita ni Linus, bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Nararamdaman niya na napaka-confident ni Linus. Wala siyang sasabihin maliban kung mayroon siyang alas sa butas. Ano, sinasabi sa iyo ng bansa A na nagpapalipad sila ng kanilang mga bandila dito, para magawa mo ang anumang gusto mo. Bilang isang mula sa isang mayamang pamilya, alam na alam ni Ivan na ang kanilang palitan ng mga salita ay hudyat na ng simulan ng isang labanan. Sa labanang ito kung saan sumulong ka o nawalan ng grounds, hindi niya pinaplanong sumuko kahit isang pulgada. Iyon ay dahil, sa bawat pulgadang kanyang pagsuko, sasamantalahin lang ito ni Linus. Gusto mo ang lahat ng pag-aari ng Xaviers ng Walls Inc. Halika at kunin ito, ngunit hindi ko iniisip na babalaan ka na kung gagawin mo iyon, ito ay isang punto ng walang pagbabalik para sa iyo. Marahil, sa oras na iyon, ang iyong tinatawag na Country A Savior Incorporated ay kailangang iluhod sa amin dahil maswerte ka kung handa kaming tanggapin ka. Sok, nang nakikinig sa mga salita ni Ivan, umiling si Linus. Mukhang masyadong low-key ang aming conglomerate, to the point na kahit ang isang pamilyang tulad ng Xaviers of Walls Inc. ay nang ahas na bantaan kami sa halip na sumuko. Ano ito, demensya, may sakit ka, at kailangan mong magpa-therapy. At ngayon, bibigyan kita ng therapy. Pagkatapos nito, iniabot ni Linus ang kanyang kanang kamay. Sa pag-snap ng kanyang daliri, agad na pumasok ang isang abogadong nakasuot ng suit at leather shoes na may dalang tablet. Pagkatapos, binuksan niya ang signal, at ang nilalaman sa tablet ay agad na ipinakita sa telebisyon. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. May mga larawan pagkatapos ng mga larawan, ngunit ang mga ito ay alinman sa mga larawan ng mga account, kontrata, o mga talaan ng bank transfer. Tiningnan ni Ivan ang lahat ng may malamig na ekspresyon. Inaamin ko na ikaw ay lubos na sanay na kumuha ng bahagi ng mga sekreto ng negosyo ng aking pamilya. Sa kasamaang palad, sa tingin mo ba ay maaari mo kaming bantaan ng ganito lang? Itigil ang pangangarap ng gising. Bata pa ang araw. Daydreaming. Ipinakita ni Linus ang kanyang kanang hintuturo at ginalaw ito. Hindi. Sana ay matingnan mo ito ng mabuti. Ito ang lahat ng ebidensya ng pakikipagsabuatan nyo sa Island Nation. Ebidensya na nagtatrabaho sa Islanders. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Ivan. Anong ibig mong sabihin? Idinagdag din ni Jesse, lahat ng ipinakita mo ay mga tipikal na kontrata sa negosyo. Ang mga negosyo ng Xaviers ay kumalat sa buong mundo, kaya walang kakaiba sa kung ano ang iyong ipinakita. Habang sinasabi niya iyon ay bahagyang kinuyam ni Jesse ang kanyang kanang kamay. Ito ang ilan sa mga kontratang nilagdaan nila para kaladkarin ang Shinto Way sa putikan. Pagkatapos ng nangyari kagabi, lahat sila ay masisira. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, may mga larawan ng mga kontratang ito sa pag-aari ni Linus. Ito ay may problema, totoo, ngunit hindi eksaktong seryoso. Maging si Harvey ay ibinaba ang kanyang tasa. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa screen, at medyo naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ganun din si Nozhan, at lalo pang lumalim ang kunot ng noo niya. Tumawa si Linus, napansin ang pagbabago ng ekspresyon ng lahat, at sinabi sa abogado na magsimulang magpakita ng higit pang mga larawan. Habang ginagawa iyon ng abogado, kaakit-akit na nagsalita si Linus.
Alam namin ang lahat tungkol sa kung paano kinulong ng mga Xaviers ng Wolfsing ang Shinto Way. Gayunpaman, ang iba ay hindi. Dahil naalis nyo na ang maraming impormasyon upang walang makaalam na kayo iyon. Gayunpaman, kahit gaano pa kayo kabilis, hindi nyo magagawang sirain ng iyong mga tao ang lahat mula sa panig ng Island Nation. Iyon ay kung paano nahulog ang lahat ng mga bagay na ito sa aking mga kamay. At ito lamang ay sapat na upang patunayan na hindi lamang ang Xaviers ng Wolfsing ay nagkaroon ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa mga Islander, ngunit ang mga Xaviers ay nais pa ring ilipat ang ilan sa kanilang mga pangunahing ari-arian at siyentipikong pag-unlad sa mga taga-isla. Sa sandaling ikalat ko ang balitang ito, kakaunti lang ang makikinig sa inyong paliwanag. Dahil lahat ay maniniwala na kayong lahat ay taksil na hamak. Nang marinig ang mga salita ni Linus, muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ivan at ng lahat. Kung ang ilan sa mga bagay na ito ay nalantad, hindi nila maipaliwanag ang kanilang sarili kahit gaano pa nila sinubukan. Sa sandaling iyon ay sumagi sa isip ni Ivan, at ang kanyang puso ay lumubog. Kahit ang isang tulad ni Nozhan ay naging madilim ang kanyang ekspresyon. Pinikit ni Jesse ang kanyang mga mata, at hindi sigurado kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip. Lahat, sabihin sa akin kung ano sa tingin ninyo ang mangyayari kung tutulungan ko kayong magkaroon ng isang press conference. Kapag ibinalita ko ang lahat ng ito, kukuha ako ng ilang taga-isla na magsabi ng totoo. Sa tingin ninyo, gaano kasigla ito sa media ng inyong bansa? Nakangiting mapait si Linus. Sa loob ng iyong bansa, maraming galit at tapat na kabataan, online man o offline. Kung napagtanto nila ang mga iniidolo nila, ang nangungunang 10 pamilya na tinitingnan nila bilang mga haligi ng bansang ito, ay ibinebenta ang bansang ito sa kanilang sariling kusa. Isipin nyo ito, sa tingin nyo ba ay pasabugan lang nila ang buong pamilya Xavier? Kahit na ang mga batas ng bansa H ay walang silbi laban sa inyo, mapapahiya pa rin kayo at mawawala ng karapatang maging isa sa nangungunang 10 pamilya. At kapag kayo ay lumabas sa nangungunang 10 pamilya, wala na akong kailangang gawin, at lahat ng iba pang makapangyarihang paksyon at pamilya ay agad na susugod sa inyo at paghahati-hatiin ang Xaviers ng Wolfsing sa kanilang mga sarili. Sinamaan ng tingin ni Linus si Ivan at malamig na ngumiti. Habang nasa bansa ay ako, hindi ko nakalimutan na kaya kong manipulahin ang mga bagay para masigurado ang tagumpay ko, tulad ng itinuturo ng Country H. May ilang bagay na, kapag ginawa nyo, hinding-hindi nyo malilinas ang inyong mga kamay sa kanila. Siguro dapat ba akong magpasalamat sa inyong paghahanda ng magandang pagkakataon para sa akin? Kabanata 6,690. Nakikinig sa pagmamakaawa ni Linus, bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Ivan. Walang hiya ka, Linus. Gumagamit ng gawa-gawang ebidensya para bantaan kami. Gawa-gawa, nagkibit balikat si Linus. You know best whether these things actually exist or not. I don't care what your aims are, pero hindi ba kayo ang pumirma sa mga kontratang ito? Don't tell me ako ang pumirma nito. Ang gusto ko lang gawin ay ibunyag ang katotohanan, at bigla kang hindi na makayanin. Ang tanging ginawa ko ay malumanay na ipaalala sa inyo na kayo, ang Xaviers ng Wolfsing, ay ipinanganak at lumaki dito sa bansa H. Anong nakakatakot? Pero naalala ko na may kasabihan. Ang malinis na kamay ay hindi gustong maghugas. Pero sa tingin nyo ba malinis kayo talaga? Siguro, pagkatapos kong ilantad ang mga sekretong ito, baka matulungan ko ang inyong bansa na makahanap ng pamilyang marami ring traidor sa loob nito. Ngumisi si Linus pagkatapos niyang sabihin iyon, mukhang kasuklam-suklam hanggat maaari. Maaari naming ipaliwanag ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas, hindi napigilan ni Jesse na sumagot habang tinitingnan kung gaano kasuklam si Linus. Kung lumala pa, ibubunyag ko ang lahat ng sikreto ng Xavier ng Wolfsing. Hindi lang iyon, hindi ako magsasawang ihayag kung paano mo ginagamit ang pagkakataong ito, na ipaalam sa buong mundo kung anong uri ka na tao. Tama iyan, sabi ni Ivan habang nakatingin kay Linus. Gagamitin niya ang parehong argumento pabalik sa kanya. Kung ikukumpara sa aming alyansa, na mas mukhang chismis kaysa sa anupaman,
lumawak ang iyong branch sa bansa A. Ikaw ang tunay na traidor. Kung ito ay lumaki, hindi ito makakabuti para sa ating dalawa. Ganyan na ba talaga kayong dalawa? Tanong ni Linus, na hindi sigurado kung anong uri ng reaksyon ang dapat niyang ibigay. Humakbang siya at tinuro ang sarili habang nakatitig kay Yvonne. Miss Yvonne, please look at me. Pansinin mo, I'm mixed blood. My mother is a woman from country A. Do you think I care about your petty little threats? Kapag na-expose na ang ginawa niyo, hindi ka na talaga makakatagal sa country H. Samantala, kahit na-expose na ang ginawa namin, pag-uusapan pa rin ito ng mga tao sa loob ng ilang araw. Ano pa ba ang kahihinatnan nito? No, there won't be any. At dahil dito, mas magtitiwala sa amin ang mga taga-bansa A. We really don't mind if you reveal our true nature. Napangiti si Linus. Talagang sinasabi niya na wala siyang pakialam sa dignidad o anumang bagay. Ano ang gagawin nila tungkol dito? Wala akong pakialam sa mga banta mo, ngunit ang gusto kong gawin ay maaaring kumitil sa inyong buhay, tuwang-tuwa si Linus. Kahit anong tingin nyo dito, wala kayong kalaban-laban sa amin, at hindi nyo maaaring tanggihan ang aming mga kahilingan dahil ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na maaari nyong gawin. Huminga ng malalim si Yvonne at nagtanong, bakit handa kang gumawa ng isang bagay na hindi ka pakipakinabang? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Linus. Ito nga ay medyo walang kabuluhan, ngunit mas mabuting isuko ang lahat para sa mga tagapaglingkod, tama. Sige, sumuko ka na, o tuluyan na kitang buburahin. Walang pangatlong opsyon, kaya, sumuko ka na lang. Naging malamig ang ekspresyon ni Yvonne nang marinig ang mga salitang iyon. Linus, hinihikayat mo kaming lumaban hanggang matapos, ha? Hanggang sa matapos. Ngumiti si Linus. You're wrong. Para sa akin, ikaw lang ang matapos. Hindi lang ako mabubuhay, kundi gagantimpalaan din ako ng malaki sa aking mga ginawa.